Nasadlak sa dusa. Ibon bang May layang lumipad, tulungin mo ang umiiyak. bayan pa kayang sakdang dilag, ang binaglasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, Pugad ng luha't dalita, aking adhika, makita ka sa kailaya. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, we'll talk about that. Oh, si ano po yan? Si JB. Si JB pa mismo ang nagrereklamo daw. Tapos, nung tinakot na siya, ako tumiklop. Sabi po ni Alan Peter, dati feeling niya mas matino si JB, mas matino yun kaysa kay Jinggoy. So, ibig sabihin mga ka-reaction, si JB yun. O, di ba? Mahirap kasi mga ka-reaction eh. Ang involved dito yung mga pumipigil dyan na mailabas yung katotohanan eh. Yun po ang mahirap dyan eh. Kasi talagang naano na sila eh. Nagigipit na talaga sila eh. Nandun na po sila sa bingit na talagang lilitaw at lilitaw na po yung tinatawag nating mga malinaw na mga ebidensya. Pero parang ang makakasuhan pa po mga ka-reaction yung 18 Marines. Parang sila pa mismo ang makakasuhan ngayon. Kasi sabi nga nila illegal daw. Illegal daw yung ginawa nilang hearing. Paano magiging illegal ang isang bagay para sa akin mga ka-reaction? Paano mo sasabihin na illegal ang isang bagay na kung itong mga to naman ang makakapagsabi kung saan napunta yung pera natin, kung saan sino yung mga magnanakaw. Paano nating masasabing illegal yun? Kaya ako mga ka-reaction ako dito sa mga bagay na ito na para sa akin talagang malupit po mga ka-reaction eh. Malupit ang malupit po yung ginagawa ng administrasyong ito mga ka-reaction eh. Kasi talagang pinipilit po nila na patahimikin ang mga taong tunay na may kinalaman sa nangyari at nangyayaring nakawan sa ating bayan. Bakit ayaw nilang pakinggan ang mga ito? Bakit takot na takot silang mag-hearing ng Blue Ribbon? Bakit takot na takot po silang
mailabas natin ang katotohanan sa taong bayan. 'Di ba? Anong kinatatakot ng mga kasama nila sa Senado? Oh. Yung pala mali-malita rin. Mali-malita rin ang kanilang mga na kolekta. Wala naman tayong naging problema since the 1987 Constitution pagdating sa mga witness. So simple lang sa lahat ng ating kababayan, let them... Ngayon ko na naiintindihan ng Pangulong Duterte bakit pinili niya si Alan Peter Cayetano. Napakagaling talaga ng Pangulong Duterte. Ngayon ko na napatunayan na genius ang Pangulong Duterte. Bakit pinili niya si Alan Peter Cayetano? May dahilan ng Pangulong Duterte. Ngayon, hindi man siya vocal pagdating sa Pangulong Duterte, pero nakikita po natin na yung kanyang mga aksyon ay talaga nakikita natin ang concern niya sa Pangulong Duterte. Nung nakaraang hearing, di ba, ng 12 Marines, binanatang kagad nila yung ICC. Ang pera na binigay sa ICC. Wala naman tayong naging problema since the 1987 Constitution pagdating sa mga witness. So simple lang sa lahat ng ating kababayan, let them testify. Sir, hindi daw pa mapasukin yung resource person, sir? Bakit nga hindi? Kayo ang nasa media. Martial law ba tayo ngayon? Bawal ba magkaroon ng guest? So kung hindi nila i-recognize ang Blue Ribbon Committee, bawal kami magkabisita dito. Ang may control ng Senate premises is the Senate President. That is in the rules. Hindi po ang USAA or kung sino man. If you look at, if I'm not mistaken, in section, I'll get my rules. Pakiawag nga yung rules ko nandun. Sir, tutuloy pa rin naman daw nila yung Blue Ribbon. We will have our staff. This is an extraordinary situation. If they're willing to... Ay, sir, dito na po. Opo, okay na po yan, sir. Okay na po. Ayan. Start tayo, ha? The Senate shall elect in the manner provided, herein provided, a President, President pro tempore, Secretary, Sergeant of Arms. This officer shall take the oath, okay? The officer shall be elected by the majority vote of all its members. Okay? So, Senate Secretary, OSAA, Sergeant at Arms, pro tempore, and President, kailangan 13 ang boto. 13 ang boto. May 13 boto ba kapag? Ano po ang sabi ng Section 10? The term of office of the President, at sa ngayon po ako yon, the President pro tempore, na sa ngayon si Senator Loren Legarda yon, the Secretary and the Sergeant of Arms shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. O, i-assume nyo na. Hindi ko sinasabing tama, ha? Mali yung ginawa nila kapon. I-assume nyo na 100% tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? Okay, yung sumagot. Did they elect a Senate President? So ano sabi Section 10? And when their successor shall be elected. They did not elect my successor. So I am still Senate President. So tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ganun lang kasimple. Sir, nasaan na yung 18? Nasaan na po yung 18? Pumapasok mo sa baba pero pinitigilan. Aha. So, anong gagawin po ninyo? Sinusundo ni Senator Pia. Baka gusto yung sundan doon. Opo. Nandun siya As ngayon. we speak, As we speak, nandun siya. Go to the lobby if you wanna see. Thank you, sir. So, ito, Sir, thank you. Update namin kayo mamaya. Baka gusto yung tignan yung 18. Nandun sa baba. Yan ang sinasa. May nabasa po akong post ni Senator Win Gatchalian. Nag-post po siya ngayon at ina-explain po niya yung 12 lang na quorum. Ito, binabasa ko po ngayon, wag ko nang ipopost ha. Gusto po niyo i-post ko eh. Wag na. Ngayon, ito ang tanong ko kay Win. Win, lose ka Brad. Bakit? Kamo? Bakit hindi nyo kayang palitan yung Senate President? Dahil mali yung ginawa nyo, period. Right, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ako po, kawawa raw ang mga retiring general. Kawawa raw ang mga nasa ospital. And yet, soon as they got cheese and declared quorum, ano una nilang ginawa? Palitan ng Blue Ribbon chairmanship.
Alams na. Sa lahat ng nasa ospital ngayon na hostage ng ospital dahil hindi makabayad kasalanan ni Alan Cayetano. Yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan. Na ipagbabawal. Di ba? Pero nung nakuha nila yung quorum, hindi po nila pinasa ang batas at hindi rin nila inasikaso yung mga general. Ganyan po kakakapal yung mga taong yan. Yan po dapat ang pangalan ng mga tagapagtakip ni BBM. Ganoon. Ayan pa Mga kareaksyon ako nalulungkot Kasi unang-una mga kareaksyon, kitang-kita naman po talaga ang mga ebidensya. Kitang-kita naman po talaga ang mga pangyayari. Malinaw pa sa malinaw na nagkaroon ng mga bilyong-bilyon na pera na isinilid sa mga maleta at ipinamahagi sa kanilang mga kasamahan na magnanakaw. Pero bakit para bagang ang mga ginigipit pa mga kareaksyon ay katulad ni Defensor? Bakit kung talagang gusto nilang makita ang katotohanan at mapanagot ang mga magnanakaw, bakit pag meron pong lumalabas na ganito na nagsisiwalat, bakit hindi po nila inaasikaso? Bakit hindi po nila pinopokusan? Yung mga mismong taong yan ay nagsalita na nagatid sila ng mga mali-malitang pera sa bahay mismo ni BBM, sa bahay mismo ni Tambaloslos, at sa bahay mismo ni Saldico, at sa bahay mismo ni Erwin Tulfo, at marami pang iba mga kareaksyon, katulad ni Tutasen. Alam na po natin na nagkaroon ng mali-malitang pera, ikinalat nila sa buong Pilipinas kung saan sa bahay ng mga magnanakaw na kaalyado ni Bangag. Pero bakit? Bakit kayang-kaya pa rin po nilang pagtakpan? Bakit inaayaan po ng ating AFP, mga kasundaluhan, mga kapulisan, at marami pang mga parang ang pinupuntiryan na lang nila mga kareaksyon ay wag maupo itong si Sara Duterte. Nagbubulag-bulagan na po o talagang sila man ay nakatanggap ng limpak-limpak na salapi na nakasilid sa mga maleta. Nasaan yung mga makabayad black? Nasaan yung mga tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino? Mga aktivista, nasaan sila? Bakit para bagang ang mga Duterte na lamang at kaalyado ng mga Duterte ang naghahabol sa mga magnanakaw ng mga mali-malitang pera? Nasaan ang mga dilawan? Nasaan ang mga pinklawan? Nasaan yung mga anti-Marcos na never again? Nasaan sila? Bakit mga Duterte na lang ang sumasagupa at kumakalaban at nagbubunyag at nakikipaglaban sa mga masasamang espiritu na ito mga kareaksyon? Ito pa mga kareaksyon, ginigipit po ngayon ang Davao. Isinara po ng DENR ang landfill na kung saan itatapon ang mga basura ng Davao. Ngayon hindi po nila alam kung saan nila itatapon. Alam po ba ninyo kung anong ginawa ni Baste? Ang sabi ni Baste, itapon ninyo doon malapit sa harapan ng DENR office. Ayan, ginawa nila. Itinambak po nila ang mga basura nila sa mismong tapat ng tanggapan ng DENR. Walang matapunan, isinara yung landfill. Matagal na, hindi man nila inayos. Ang DENR ang nagsara, ngayon ginawang basurahan ang DENR office. Tama lang yan. Just do it. Ayan pa po mga kareaksyon. Ito po, inililiko na naman nila ang usapin. Court order arrest of Carly Diskaya. Wala kaming pakialam sa mga bubwit yan. Mga utusan nyo yan. Ikulong natin yan. Kulong niyo lahat yan. Sila man ay naging instrumento at kapakikinabang kay Saldico, kay Tambaloslos, at kay Bangag. Sila ang kanilang mga ginamit. Kasi kung itong mga to hindi naman makakapagnakaw yan kung halimbawa binigyan mo ng kontrata yan. Ginagawa ng COA ang kanyang trabaho. Ginagawa ng DPWH ang kanilang mga trabaho. Hindi naman makakapagnakaw yan. Chichekin nila according to standard, according do sa presyo. Pero anong ginagawa po nila mga kareaksyon? Wala. Ang kinukulong nila itong mga to. Hindi nga makapagnakaw ang mga yan kung talagang ihigpitan lang sila ng gobyerno. Nevertheless, bakit? Parang ang hirap hanapin ng ustisya sa Pilipinas. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang mga mismong nagsasalita ay yung mga ginamit nilang mga Marines. Sila mismo ang naghahatid, nakita nila kung saan napunta yung pera, at nakita nila kung papaano, gaano karami, at
sino-sino ang involved. Naku po. Ito po, umpisa na natin. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Tapang no? Bibit-bitin kita, kukwelyuin kita. Kala siguro ng Tulfo Brothers, TV show. Akala nila nasa TV show sila. Akala nila nasa estasyon sila. Oy, Erich, inayupa ka, kasama ka. Nabanggit ang pangalan mo. Pumunta sila sa bahay mo. Inatid nila yung mga babae sa kwarto mo. According to them. Tapos ganyan ka magsalita. Ginagaya mo si Duterte? Nako, Erwin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang I don't give a fuck daw, I don't give a fuck. Ikaw ay fucker. Fucker ka. Oo, fucker ka. papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Tignan po natin sa Martes kung magagawa niya yan. Inaamon kita, pag nagawa mo sa Martes yan, susuportahan na kita. Susuportahan na kita pag nagawa mo sa Martes. Yo, lalagay ko dito sa aking channel, Erwin Tulfo. Yan. Matinong tao. Yan, lalagay ko dyan. Yan. Lalagay ko dyan sa taas. Tatanggalin ko si Sara Duterte. Tsaka si Marcoleta. Ikaw na ang ilalagay ko dito sa aking channel. Walang bayad, walang bayad. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis. Yun ang sinasabi natin. Isa-cite nila yung contempt yan. Ikukulong po nila yung 18 Marines. Kukulong nila yan, 100%. Galing yan sa grupo ng Tuadcom. Pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial.
Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbing trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Ito solusyon sila. Papalipat ko na isa sa amin para proseso sila. Okay. Tapos magbotohan. Legal na sila. Okay. Diba, sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24. Noong May 26, 2026, Jen, Eri sinayupak. Makinig ka dito. Tulpok, tuplok, makinig ka dito. yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. Noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority, 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So, dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis, elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero nung May 20... Ulitin lang po natin para mas malinaw sa inyo ha. Ano nangyari nun? 2026, yung mga miyembro ng Bendalo nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So, dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules. Opo. Magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato
O kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight, sila naman makakagamit. No, kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong enmienda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi ng isang senador. Grabe po talaga yan, Illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Binabanatan ako ng mga media. Ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Basahin mo ngayon yung 2 malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung 2 dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Actually, sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, pero nabanggit nyo na rin po naman. Hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Pwede mo masinag ng ito na... Pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Babasahin ko dyan, ha? News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila. Para lang, ito po, Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. The practices, this reporter said, was most prevalent among tabloid correspondents who are among the poorest paid in the profession. Reporters cited the following reasons for accepting bribes: the system itself, their having gotten used to it, peer pressure, and acculturation, a lack of understanding of journalism and journalism ethics, and the need for caste. When asked about specific cases of media corruption, they know about reporters recited a litany of sins. Reporters receiving monthly retainers from 5,000 to 10,000 pesos. 2004 edition lang po ito, ha. Finance foreign trips, night outs in pubs,
sauna baths and restaurants, contract brokered by corporation with promised commissions in exchange. 5 to 6 figure sums paid for various services, even ₱1 million fee, good for 2 years for a group of reporters tasked to set up a consultancy agency by their sources. Napakarami pong gusto kong basahin dito eh. Hindi po ako nagpasimula nito. Corruption is damaging the media's credibility and undermining their potential as an information source and as a tool for strengthening Philippine democracy. The excesses committed by corrupt journalists have eroded the goodwill that the media should otherwise be enjoying because their role in chronicling and making sense of important events in the nation's turbulent history. Instead, corruption is fanning popular skepticism and cynicism about journalism. Many citizens now think that media are grasping and greedy lot, as corrupt as the politicians they report about. Ang dami nito, Jen. So, hindi po ako nagpasimula nito. Ngayon po ay makikita natin ang manifestation at ebidensya. Kagaya na binanggit ko kanina. Opo. Habang kami nagsesesyon kahapon, binanggit ni Alan Peter, Senate President, ang iba't ibang mga banners ng mga periodiko, iba't iba, pero hindi man lang sinabi nila na si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang nananatiling Senate President. Ang ibinubunyag nila ay yung takeover nila. Nabase na rin do sa ginagawang pagsusuporta ng mga kapanalig nilang mga judges, mga ex-magistrate ng Korte Suprema, mga ex-Senate President. Pati yung integrated bar of the Philippines. Yan po sinasabi natin mga ka-reaction. Yan po sinasabi natin dyan. Alam po ba ninyo, news blackout ang nangyari kahapon. Pagdating dito sa usapin ng 18 Marines, news blackout. Kaya kung wala po yung Net25, wala yung SMNI, kung ako sa inyo mga ka-reaction dalawa lang ang panonood nating news outlet. SMNI tsaka Net25. Supporter po ako ng mga yan mga ka-reaction. Inirekomenda ko po sa inyo, manood lang kayo, SMNI tsaka Net25. Meron pang isa DW Basat, meron pang isa na hindi siya bias. Okay siya, okay. 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, At para bang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado? Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Opo. At sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Paano kaya kung buong lipunan na? Problemang malaki yan, Sen. Isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan. Hindi na tayo mapapalagay nun dyan Ninakawan ng katotohanan. Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes po naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito, Jen, naulit sa ating panahon. 2026. So, 1949 to
2026. Naulit ng 2026. Mga oh. ilang panahon yun? Mahigit ano yun? Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo. mga So, ganun, oh. wala pa naman siguro. Humigit kumulang po. Oh. Humigit kumulang 80 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun Ito yung walkout? Oh, yung walkout Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949 may tension din pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari kasi mamaya sabihin natin yung namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara nung 1949. Okay? Kasi noon 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, 10 yun. Historically, may kapareho Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Medyo naulinigan kaagad ng Senate President, Abilino. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung Gable. Gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. In-adjourn ka agad, Nag-walk. At pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, Baka ginaya talaga nila pala, Kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Para sa ganun, nung May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, wala sa jurisdiction. 23 lang ang sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon, makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato, wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, hindi namin alam. Hindi namin alam yan. Ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo? Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon, Sen. Naisahan daw nila kayo doon, Naisahan daw kami. Yun akala nyo. Nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila, nag-boycott daw kami. Yun na nga, Diyan, hindi kami nag-boycott. Bakit wala kami? Bakit nga po? Wala, 3 araw po ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Neither house, either Senate or the House of Representatives. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo.
walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa saligang batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Opo. Oh, di ba? Yan ang sinasabi natin dyan. Your comment po on Senator Jinggoy Estrada maintaining na Senate President pa rin po si Senator Alan Peter Cayetano po. Hindi lang naman si Senator Jinggoy nagme-maintain nun, lahat tayo, and I think all of you should also understand it. No? I'll read the rules to you very simply, okay? Guys, rules of the Senate, okay? We're all bound by this. Rules of the Senate. The officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayong magpapalito. Huwag tayong magpapagulo. Kaya nga nagkandagulo-gulo na yung hearing ko because somebody who's purporting to be the acting Senate President Pro Temp, when we have a Senate President Pro Temp, issued instruction that wala ng hearing. And then, this is last night. And then, pinayagan ituloy yung hearing ko. So, may mga nag-attend naman. But by 9:30 in the morning, may memo na naman na sinabing because there's no official business authorizing all employees to leave the Senate by 10 a.m. O, anong klase yan? Kasi nga, nag-iimbento sila ng script nila. We have a Senate President. It's Senator Alan Cayetano. We have a Senate President pro tempore. It is Senator Loren Legarda. We have a Secretary, Attorney Joel Montales. Clear lang tayo, guys. Ma'am, tinawag po nilang bogus yung Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Ano pong reaction? Yeah, so, I love answering these questions. Thank you for answering these very important questions. I go back to the rules. Who were the elected officers of the Senate? We already discussed that, right? All members of the Senate must elect its officers. Senate President pro tempore, and from there, we elect our chairman of each committee. I was elected chairman of the Blue Ribbon Committee. So chairman ako. Wala naman nagbago doon. Paano magbabago? Nag-hold sila ng some kind of gathering where 12 of them decided that there will be an acting Senate President. Then the 12 of them decide to change the... They can't even hold the session, guys. The person authorized to conduct a session is the Senate President, and in his absence is the Senate President pro tempore. In their absence, guys, it's the secretary under Rule 5. The secretary can be the one. Hindi yung may tatayo lang doon. That cannot be. Pag hindi kami nagkasundo, all of us can decide, we can have a vote to change the Senate President. That's all it takes. It's very simple. You just need 13 people to change the Senate President because the majority of the senators do not like the Senate President anymore. But you cannot decide, 3 kami, 5 kami, 12 kami, ayaw na namin, we will conduct our own session. Hindi pwede yun. Otherwise, we are lawless already. Sila nga ang yabang-yabang nila, lagi nilang tinuturo yung rules tapos hindi nila sinusundan. Okay guys, I think I've said my piece. Kung magpapatawag po ang presidente ng special session, willing po ba kayo sa majority? Well, I'm not the Senate President. Ask the Senate President. I mean, I'm a team player. Are you willing to attend? Of course.
Pag nagpatawag ang presidente, bakit naman hindi? Yes. Ma'am, sinabi po ni SILG, hindi daw po kayo hinarap kasi hindi daw po niya kaya dahil mag-isa lang daw po siya. Ay, hindi yata. Kasi nakita nung staff ko na may iba siyang kasama. Tsaka may video nandun. Naglalakad ako dito. Oh, pag hindi ka umalis, di hinarang mo ako, di ba, kuya? So, di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ako, tapos gusto mo lang akong kawayan, di sabi mo, hi, Sen. Oh, hi. Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, ano tawag mo doon? Ano tawag mo doon? Sorry if I cannot appreciate somebody standing in front of me and I'm trying to move forward. Di naman ako nagmamalaki, pero I would think naman na, excuse me, pwede bang makidaan? Ma'am, may sabi pa ba kayo kay SILG, ma'am? Di na, sinabi ko na yung kailangan ko sabihin. Ma'am, how about Senator Cheese joining yesterday? That's his choice. How do you feel about it? Pag-ulanin na si ma'am. Thank you. Ngayon, naka-show politika, yung hat mo sa politika, wala. Showbiz hat. Opo, hinubad muna po natin yan. Iniwan natin sa Senado. Mas exciting po ito. Opo, para naman ma-entertain tayo. Opo. May may showbiz question kami. Opo. Sino raw bad boy, minority, majority? Wow! Wala naman. Hindi, ang sagot ko dyan, democracy. Ito po ay democracy. Ang Pilipinas ay democracy. Ang bawat tao ay meron siyang opinion, meron siyang, lalo na sa politika. Meron kaming kanya-kanyang point of view. Ang importante dito, ang gusto namin, umasenso Pilipinas. At sana mawala na yung corruption. Senator, ito na lang, showbiz question. Paano mo naman mag-describe ang bad boy sa pelikula? Sa politika, hindi sa pelikula. Ang bad boy sa politika kasi yan yung mga corrupt. Yan, hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. Kaya nga, ang sabi nila, lagi akong maximum tolerance. So, ibig sabihin ng maximum tolerance ka ng Kirimulya? Kasi dito Kaming dalawa, maximum tolerance naman kaming dalawa. Oo, kasi parehas lang kami na may trabaho siya, may trabaho ko. Ang mainam doon, nakita ng tao, wala namang nagbuhat ng kamay. Talagang natural lang yun. Marami. Ano yun nagkakagulo Walang tulakan, sir. Nagkaroon ng tulakan, siyempre, kasi maraming tao, nagkakagulo Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Natural lang tulakan. Ako, alam ko, inihintay ni Idol yung magbuhat ng kamay si Remula Yung manapak si Remula yun ang... Kasi mga kareaksyon, ang gagawa ng si Remula, ang inihintay niya yung magkaroon talaga ng yung sinong unang mananapak para magkagulo na, iba na yung sitwasyon sa Senado. Iba na, magiging yung talagang komusyon. Wala nang hearing. Yun ang gusto ni Remula siguro noon. Kung makikita po ninyo sa litrato, may tulak. Sino yung humarang? Sino yung nagtutulak? Alam nga naman, naglalakad ka dyan, nakikita mo, dumarating yung isang pulutong, hindi ka muna tumabi. Hindi, talaga parang nanghamok yung talagang parang nanghamon na, kaya nyo ko, sintu-sintu ako, kaya nyo ko, ganoon. Parang ganun yun. Kaya lang, hindi siguro sabi ni Idol, hindi ko napa-under yung white tie ko dito Pagka kami mga nangyari doon, alam mo yung sa, crowd control kami. Crowd control kami ni Secretary. Kaibigan ko naman yun, wala namang kaming personal na away, tagahanga ako, nung siya ay governor, lagi ako sa Cavite dahil maraming pinatatayong ospital. Ako'y tagahanga niyan. So, walang bad blood? Walang bad blood. Natural lang yun. Siguro ganun din naman pakiramdam ni Secretary. Ganun talaga. Meron siyang pinaglalaban, meron din akong pinaglalaban. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. After bad boy, does this mean gagawa ka ba ng ibang showbiz projects? Lahat tatapusin ko. Kasi lahat ng commitment ko, yung mista, kailangan magawa ko na kasi si Boss Vic nakasibangot na. Pero yung blood versus duty, tuloy-tuloy pa naman. Yung blood versus duty, ginawa ko yun kasi may kinalaman yun sa mga Muslim. Kaya ako ginawa. Pero special role lang ako doon. Hindi ako mainstay, hindi ako pangmatagalan. Ako'y pinakiusapan ng mga kaibigan ko sa ABS-CBN. Nagawin ko yun. Kasi nung binasa ko nga yung istorya, may kinalaman sa mga Muslim ito. Bilang tagapangulo ng Muslim Affairs, ginawa ko yun.
Thank you po. Sec, reaction lang po, parang natulak daw Ito, kayo ito. ni Senator Yeah, Padilla. palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Pagkita ko isang dilubyong tao dumadating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, ano ko sa pintuan na yun eh. Madadagadan ako. So, I hindi had kayo to, pumipigil. hindi, I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confer lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito. I just had to protect myself. Wala, but there was no exchanges. There was no punches. Wala. Hindi ko lang nasaktan. But I did know. Hindi ko alam na parating sila. Diba? Tinulak ba ho daw kayo ni Senator Padilla? Hindi na, I wouldn't say tinulak niya ako, pero siya yung nasa harap ko nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulat na ako eh. Kung hindi ako... Tingnan nyo po mga kareaksyon, para siya nagbablush. Parang talagang naano siya, na naimasmasan siya. Ha? Robin Padilla yun eh. O, tignan ninyo ha. Tignan ninyo. Talagang, di ba? Nasa dibdib siya ni Robin. Nasa kanyang dibdib. Di ba? Di ba? Masaya naman. Kung hindi matibay-tibay ang katawan ko, nahulog na ako nun eh. Kasi tapat ko yung pintuan mismo, yung door jam eh. Papuntang door jam na eh. So, baka nasaktan pa ako. May chance pa kayong mag-sorry kung sino man ang magsasorry. Hindi na kailangan, trabaho lang nila yun. They were doing their job. I was doing my job ako, palabas lang ako. No feelings hurt. Physically, I wasn't hurt. Diba? It takes more than that to hurt me. Sir, what can you say po to Senator Pia saying that you did block them po kasi you stood Well, makita nyo naman, wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Palabas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, diyan sa labas eh. Mag-isa rin talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo maghahanda. Pwede ba ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao? Diba? Hindi ko kaya gawin yun. Sir, can you tap para siguruhin na yung Gatchalian group ang nakapangyayari in the building, it's their committees, it's their witnesses. I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang yan. So nakiusap ko sa kanya, diba, let's keep things down, diba, the rhetoric down. And when we agreed, na nagkasundo na kami, kung paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na may parating para sila. Diba? External security sa madaling sabi. External naman ang role ko. I have no role here in the Senate. Then why are you inside? To talk to Why are you inside? Senator Gatchalian. Sabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Yung sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman wala tayo sa ang head dito. Wala kami pakialam. So, and if you can see, walang pulis eh. Diba? Walang pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Buti na lang malakas-takas pa katawan ko. Kinaya ko naman. But now, sir, you came from a meeting, right, sir, with Senator Gatchalian? Yes. Can you tell us more about it? There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid to. Nag-order yung Old Blue Ribbon Committee. So kanina, pinakita niya sa akin na yung New Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the Old Blue Ribbon Committee. So it's lang yun, it's a communications thing. Kasi baka ma-contempt yung mga tao ko sa BGMP hindi produce si Bryce Hernandez dito. So I had to clarify everything. And they wrote to the Sandigan Bayan already na ngayon ko lang nalaman, hindi ka have the copy. They have the copy already na cancelled na yung sa PIN. Yung order to bring Bryce Hernandez here. Kumbaga yung naunang Blue Ribbon po yun, hindi yung kay Senator Erwin. So kinalify niya na dinala na pala nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requested. So yun ang kaya ma-clarify lang. Hinarify ko lang. Kasi nagpapanik yung mga tao sa BGMP kung anong gagawin na. So punta ako dito para makita talaga yung person yung sinong mananaig. Hindi ako nag-defensive. Please, malakas. No position to move aside. Senator Pia insisted kasi na Hindi na fog of war. Yun talaga nakikita mo. Kasi I saw her mga 5 people deep.
akala niya nakikipagtulakan ako. When in fact, ako yung natutulak doon. Okay? Thank you very much. Thank you. Teka lang, si Auntie Claire to, si Auntie Claire. Pagkana si Auntie Claire. Ang babaeng pinaglihi sa galit. Ang babaeng nahulog sa duyan. Sa papag. O sa banggera. Oh, di ba? Sino nagtutulak? Oh. Anong tingin niyo diyan? Tinulak o siya nagtutulak? Pwede ka naman tumabi dun sa katabi ng naka-black na empleyado. Pwede kang tumabi dun sa likod ng naka-black na empleyado tapos di ba? Hindi, talagang nakipagbalyahan siya, Talagang malupito ng ginawa niya, di ba? Si Auntie Claire na. Auntie Claire, pasok! Made some statements about the palace. Isa po doon ay, sabi niya, sometimes you have to bend the constitution to please Malacanang. Wala tayong nilalabag na anumang probisyon ng konstitusyon. Maliwanag naman, di ba, nakalagay sa konstitusyon, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ibig sabihin walang quorum. Tama niya? Walang quorum, di ba? So, ano ang nilalabag na probisyon ng konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, di ba? Kasi may 17 at that time na recognized base number at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence sa ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw po yun applicable. Yun na lang siguro, kung pupunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa Korte. Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng, ano nga yung sinasabi? 11 SB 11. Yes, SB 11. Nagpupulong sila? Sa Malacanang. daw po dito. Wala tayong impormasyon patungkol dyan. At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na tinangkang kausapin si Senator Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso. Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagdirekomenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila. Hindi, meron silang mga ka-reaction. Meron silang tinatawag na ebidensya. Narinig mismo yan ni Alan Peter Cayetano. Hindi ka pwede Appropriations Committee Chairman kung walang basbas sa langit. Well, you mentioned the name Saldico. I was in the House of Representatives from 1987 to 1992. In the Senate from 92 to 95 and from 95 to 2001 when my term ended. And I will tell you, over my dead body, no one becomes chairman of the Appropriations Committee unless it is with the approval of the President. You think we congressmen at that time could determine who the Appropriations Committee chairman would be if Malacanang says, I don't like that guy? No. So you mentioned the name, no? So this is just how I feel because during our time, I know for a fact, hindi ka pwede Appropriations Committee Chairman kung walang basbas sa langit. I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart.
Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. You know why they were so bold? Do tell, sige, Miss Sass, ano po tingin niyo? Because when they arrested PRRD, and then there was no uprising that stopped it. Yes. They realized that, They can pretty much do anything, ano? na parang, we were able to do this to the highest rating, to the president with the highest exit rating, the most popular president in living memory. Okay, we were able to get away with this, nakinuha namin siya, tapos wala namang nag-alsa, etc. We can do everything. Ganyan ang nasa isip na ng mga yan. What they did to PRRD instilled fear to every politician in the Philippines because papalag ka? Nakita mo yung ginawa namin kay Digong? Correct. Ano kasi? Do you really think that Malacanang don't look at Digong like someone na talagang Nasa pedestal yan in terms of yung capabilities he's a niya. giant in Philippine politics. Kaya yun una nilang ginawa, patumbahin si Digong. Kasi pag napatumba na nila si Digong, everything is just walk in the park. At tama si Joey, we deserve what we tolerated. So yung nangyari kay Digong yun, nung kinuha siya, sinalagay sa plate, with no uprising, with nothing, with no, ang nangyari lang is, okay, rewardan sa election yung mga company Digong, for them, so what? But sa kanila, you cannot take it away from them that they were able to do that to Digong. You have to give them kudos to that they were able to pull that off without any uprising. Kasi yun ang kinakatakot nila. They tested the water. They gambled. Okay? They gambled with what they did to Digong. And then what they did, they succeeded flawlessly. And then after that, every politician in the Philippines now look at this Adictus Benedictus and said, okay, we now have a choice. Are we going to bandwagon or are we willing to risk our political career and end up like Digong? That is now the question that is lingering in the minds of every politician in the Philippines. And now, you saw everything. Yung mga akala mo may mga prinsipyo sa buhay. Ang nakita nila, mag-ano na lang ako, makimaleta na lang ako kaysa mag-end up ako like Digong. Yan ang mga nasa isip ng mga yan. Pobre! Matay ko ba? An hour later. Ayan nga pa yung pinagtatako ko, bakit tinitira na nila si Cayetano nasa Ayun ba? Hindi ko alam yan, sir. Sinawa lang kami dito. Hindi niya alam kasama siya sa mga tumitira kay Cayetano. Nagkakagulo na po si Marcoleta, mga kareaksyon. Grabe. Grabe. Kalma lang po, kalma! Wala kay disiplina po tayo, disiplina.
Okay. Balik tayo. Mamaya tayo mag-program pag kalmado na kayo. Mamaya tayo mag-program.